Janine's POV. Malalim ang halik ni Tyron at halos madiin ako sa sasakyan niya. Agad kong ikinawit ang mga braso sa batok niya at sinagot ang halik niya. Dumapo ang mainit niyang palad sa bewang ko. Akala ko papaloob na ang kamay niya sa damit ko, ngunit hindi. Marahan siyang humiwalay. Naiwang nakaawang ang mga labi ko. Let's check the mushroom. Bulong pa ni Tyron. Nawala ang pantasya kung may mangyayari sa amin. Tuluyan siyang humiwalay ngunit hinapit ang bewang ko at giniya papasok sa mushroom farm niya. Kahit madilim ang paligid, naliliwanagan naman ng ilang posting may ilaw ang bawat kubo. Ang huni ng mga kuliglig at mahinang tunog ng hangin, nagpapataas ng mga balahibo ko. Ngunit nang lingunin ko siya, tila sanay na siya sa ganitong tunog ng paligid. Wala sa loob, napahagod ako sa braso ko matapos maramdaman ang paninindig ng balahibo ko. Are you cold? Nilingon ako ni Tyron at nilipat ng kamay na nasa bewang ko papunta sa braso ko. Hindi, natatakot ako. Your farm looks creepy. He chuckled a little. It's not, and you don't have to be. I'm here. Mahigpit ako, yumakap sa bewang niya. He tapped my shoulder twice for my comfort. Doon lang nawala ang takot ko. Nadaanan na namin ang ilang kubo niya, tumigil lamang sa panlima. I even knotted my brows when I noticed the two following mushroom houses. Nadagdagan ng dalawa ang kubo ni Tyron at kung tamang bilang ko, 7 na. Anong klase ng mushroom ang nasa dalawang magkasunod na kubo? Mabilis niyang sinilipan ang dalawa pang kubo bago humiwalay at binuksan ang karap na mushroom house. Wala pang laman. Hinila niya na marahan ng kamay ko at giniya papasok sa kubo. The place was dark, ngunit may maaninag ka pa namang mushroom. Naratili siyang tahimik at tinihan akong pagmasta ng mga mushroom kahit may kadiliman. Are you satisfied? Biglaan niyang tanong. Naguguluhan ko siyang nilingon kahit na hindi kita ng malinaw ekspresyon ko. Ha? Satisfied sa mga mushroom? Pwede na. Kumibit balikat pa ako. I heard his footsteps near me and his towering body. Can I satisfy myself now? Mabagal at paus niyang tanong. Natigilan ako, tuluyang natulos sa kinatatayuan matapos maramdaman ang palad niya sa bewang ko at ang mga labi niya sa leeg ko. Nahigit kong hininga lalo pat unti-unti kumagapang ang init sa katawan ko. Tyron, kinakabahang usal ko. Ramdam ko ang pagpasok ng kamay niya sa suot kong damit at ang pagharap niya sa akin. He slowly kissed my jaw. Mabagal at sensual ang galaw ng mga labi niya at tinutukso pa ang leg ko. Are you even sure we're gonna do this here? Hindi ba makukontaminate ang mga mushroom mo? Umiling siya at basta na lang sinunggaba ng mga labi ko. Kusang nanghina ang mga tuhod ko at napakapit sa balikat niya. I'm losing my inhibitions. Halik pa lang nang hihina na ako. Ngunit naglaho lahat ng yon matapos marinig ang kalabog ng pinto. Pareho kaming natigilan. Mabilis niyang inalis ang kamay sa loob ng damit ko at mabigat na huminga. I heard him uttered curses after that. Umuwi na tayo. Kumapit ako sa braso ni Tyron at hinayaan siyang giya ko palabas. But what shocked me is to see Lalay outside. Nangunot ang noo ko sa babae. May hawak na flashlight at sako. Pasensya na. Hindi kasi matingnan ni tatay kaya ako na lang nagpresentang tumingin sa farm, Tyron. Akala ko kasi wala ka pa. Kahit na hindi niya ramdam. May kataliman kong nilingon si Tyron. Inakbayan lang ako nito at muling giniya paalis ng farm kasunod si Lalay. Naratili akong tahimik kahit nang nasa loob ng sasakyan. Miminsan ko pang sinilip si Lalay sa backseat mula sa rearview mirror. I even checked her ring finger and saw a silver engagement ring. Gumaan ang pakiramdam ko dahil doon. Sinandal kong ulo sa bintana at sinubukan umidlip. Nagising lang ako sa naramdamang pag-alis sa damit ko at paghila sa pants ko. Ramdam ko rin ang kamay ni Tyron sa likod ko. Namumungay kong binuksan ng bahagya ang mga mata ko at nalingonan si Tyron sa paanan ko. What are you doing? Pabulong na tanong ko. Hinihila pa ng antok ang katawan ko kahit di na ako makakilos ng maayos. I'm dressing you up. You didn't take a bath? Sunod noon ang paglapat ng malamig na bimpo sa balat ko. Tumango lang ako at tinayaan siyang punasan ng balat ko. Ngunit ang lamig ng bimpo ginigising ako. Namumungay ang mga mata kong tinitigan siya habang seryosong pinupunasan ng hubad kong katawan. Tyron, mahinang sambit ko pa sa pangalan niya. Nagugutom ka ba? Balik niyang tanong. Hindi. Wala sa sariling inabot ko ang panga niya at marahang inaplos ang patubong balbas doon. Dumapong bimpo sa tiyan ko at yun ang inasikaso nito. Nakatitig lang ako sa kanya habang ginagawa niya yon. Ngunit nang sa puso ko na bimpo, ay pinigilan kong kamay niya kahit agad siyang napalingon. What's the matter? Nagugulohang tanong niya.
Napalunok ako. I want you, Tyron. Sensual kong pag-amin na kinawang ng mga labi niya at walang inaksayang oras si Tyron. Inangkin niya ako na may pagsuyo. Pagkatapos bumagsak ang ulo niya sa leeg ko, sabay ang mabibigat naming paghinga. Inaantok ko pang hinaplos ang buhok niya. Nag-angat si Tyron ng mukha kaya't bumaba ang palad ko sa pisngi niya. Bahagya ko siyang nitian at napahikab. Tired? Tanong nito ngunit inayos ang binti ko pasampay sa bewang niya. Pinanliitan ko siya ng tingin. Inaantok na ako. Pinatakan niya ng halik ang mga labi ko. Sure you can sleep, baby. Bulong pa niya ngunit nahampas ko ang balikat niya na magsimula siyang gumalaw. Tyron naman. Protesta ko pa ngunit niyugyug lang nitong muli ang mundo ko. Pilit kong nilabanan ng antok makasabay lang sa kanya. Makailang beses ko pang nakagat ang balikat niya na mahina lang niyang kinatawa. Humalakhak pa nga siya noong muling magbuhos ng init sa loob ko bago gumulong sa tabi ko at tapitin ako sa bewang. I love you. Bulong pa ni Tyron kaya nabuhay ang mga kulisap sa tiyan ko. Nakangiti tuloy akong pumikit. Mahimping din ako natulog sa mga bisig niya ngunit nalingat sa kamay niyang naglulumikot. Mali. Sa mga daliri niyang nasa loob. Dapat na ba akong masanay na lagi siyang manggigising sa kalagitnaan ng gabi para mapag-isa mga katawan naming dalawa? Did I wake you up? Namamaos niya pang tanong. Gusto ko siyang pagalitan. Sinong hindi magigising sa ginagawa niya? Madalas tong magtimpi ngunit kapag natutuloy, ayaw din itong tumigil. Tingin nga niya, sisikatan na sila ng araw bago sila matapos. Nakuha pa nilang mapunta sa lapag na kahoy. Tingin niya ay nagigyug ang kubo nito sa maranahas itong galaw. 2 beses pa nga yata silang nanginig bago pa ito nakontento. At yakapin siya para matulog. Mainit ang yakap nito kaya hindi siya nalingat. Hindi na rin naman to nagtangkapang humalik o gumalaw. Basta, gustong gusto niya na magdikit ang kanilang katawan at ang init mula doon. Kahit ilang araw lamang siya dito ay susulitin niya. Natatakot siyang baka nga bukas pagising niya ay sinusundo na siya. Baingay na mga manok nung malingat ako. Nangulot pang noo ko matapos mapansing wala na ang mainit na bisig na nakayakap sa akin. Humikab ako at kinapa ang katawan ni Tyron, ngunit libreng espasyo na lang ang naroon. Nangunot ang noo ko matapos hindi maramdaman ang presensya niya. Pupungas-pungas pa akong bumangon at nagkusot ng mga mata only to confirm that Tyron isn't on the bed. Lukot na pwestong naroon at tayong mabangong amoy nitong naiwan. Bahagya ako napanguso matapos maalalang kagabi. Para pa nga akong kinikiliti dahil pakiramdam ko nasa loob pa siya. Marahas kong ipinilig ang ulo ko. Sigurado ko gabi-gabi, ganon ang senaryo namin dalawa. Nawalan nga siya ng kontrol at naibuhos yata lahat ng punla niya sa sinapupunan ko. Wala sa sariling nahaplos ko tuloy ang impis kong tiyan. Kung magkakanak na ba kaming dalawa, tatanggapin pa kaya siya? Ang gross naman kung ipilit pa siyang gawing kapatid ko, gayong makailang beses nang may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko siya gugustuhin maging kuya. Sigurado ko susuway kaming dalawa at baka sa mansyon pa magkasala. Isang buntong hininga at mahabang ungol ang pinakawalan ko bago humila ng t-shirt ni Tyron at iyon ang isinuot. Kahit t-shirt lang niya ang suot, kampante ako, lalo't siya lang naman na nasa bahay. Baka nga hindi pa yun makapagpigil kapag nakita ko. Unang bumungad ang malinis niyang sala sa mga mata ko at ang bukas na pintuan ng bahay papasok. Tuwikwas ang kilay ko, maybe he's outside. Marahan kong sinuklay ang maliit kong buhok gamit ang mga kamay. Gusto ko sana siyang silipin sa labas pero baka may kausap siyang iba. Pagagalitan niya ako sigurado lalo't ganito ang ayos ko. Hinayaan ko na lang. Maingat na lang akong bumaba sa hagdan papuntang kusina only to find Lalay busy making a coffee. Nagsalubong ang kilay ko. Ang aga niya. Huwag mong sabihin kape ng hinihingi niya kay Tyron at hindi na malunggay. Anong ginagawa mo dito? Naguguluhang tanong ko. Bagya pang nanlaki ang mata niya at hinagod ako ng tingin. Namula ang pisngi ko at tinaas na lamang ang noo. Di ko naman kailangan magpaliwanag sa kanya eh. Kagabi sa farm siya. Ngayon naman susulpot dito sa bahay. She only gave me a warm smile then offered me her coffee. Pinagsawalang bahala ang ayos ko. Tsak alam na niya yan. Ako pa nga nagbabahala sa kanya eh. Kahit kasi sabing may fiancé na siya, mahirap pa rin magtiwala. Baka mamaya gawin pang kabit si Tyron ko. Yeah, Tyron ko. Masaya akong angkilin siya, parang ang pag-angkin niya lang sa akin. Sinupil ko ang kilig sa bahagya ng uso. Umiling pa ako tumiretso sa lababo para magmumog.
Matapos ay binuksan ko ang ref at naghanap ng gatas or chocolate drink. Ayoko ma-stress kay Lalay kaya hindi ko na siya pinansin ulit. Sabi ni Tyron kailangan marunong katulong na mag-aayos. Lumapit siya at inabutan pa ako ng baso matapos kong kunin ang box ng chocolate drink. Lalo nagsalubong ang mga kilay ko. Wala siyang sinabi kagabi. Bakit naman? Di naman ako aalis. Silulyapan ko pa siya bago sumimsim sa baso ng tsokolate. Nangunot pa ang noo ko sa aliw na nakikita ko sa mata ni Lalay. Pilit pa yata nitong pinipigilan ng pagngiti. Ilang beses pa tong tumikim. Sabi niya ikakasal na raw kayo ngayon. Inosenteng bigkas niya, ngunit may kalakip na sigla. Namilog ang mga mata ko at halos maibag akong iniinom, ngunit nalunok ko iton at napaubo. Ilang beses akong umubo pero sa isip ko ay sinabi niyang kasal. Hindi ko alam kung tulog pa ba ako at nananaginip na rin ako. Kahapon lang kami nagtanan tapos ngayon ikakasal na? Kagabi nga honeymoon pala pero hindi niya sinabi. Sigurado ka? Kasal ang sinabi niya? Kabadong tanong ko pa. Baka mamaya na mali lang siya ng dinig. Malawak na siyang ngumiti. Oo, pakakasalan ka raw niya ngayon. Pag-uulit nito na nagpakabog sa kaba ng dibdib ko. I don't know where to turn. Ilang beses na akong uminom ng malamig na tubig pero pakiramdam ko panaginip lamang ito. Di ko alam kung ngingiti ako o iiyak. The feeling is overwhelming. Maging ang tiyan ko ay parang kinikiliti na ewan. May kalakasan kong nilapag ang baso bago napahinga na malalim. Calm me down, please. Ayaw mo bang magpakasal? Nagtatanong ang tingin na pinukol sa akin ni Lalay. Napabuntong hininga ko muli at napahawak sa mesa para makakuha ng lakas. Gusto ko. Ilang beses kong ang hiningi but I didn't expect it to be this early. Akala ko ay mag-aayos muna kami ng problema. She blinked before she focuses herself on the cutting some vegetables. Kumunot ang noo ko dahil doon. Ang sabi niya kanina, tutulungan niya ako na mag-ayos, ngunit eto siya at magluluto pa. I saw how she smiled a little. Ayaw mo ba nun? Mabuti ka pa nga ikakasal na. Madaming iba dyan na wala pang pangkasal kahit gusto na ikasal. Kumibit balikat siya bago ay nilagay sa plato ang mga nahiwa niya. Dapat ko pa bang ipagdiwang yon? Kung ganon, maswerte ako but still, sana man lang sinabi kagabi ni Tyron para hindi naman din ako nabibigla. Napailing ako bago maling bumaling kay Lalay. Akala ko ba tutulungan mo akong mag-ayos? Napatigil naman siya sa paghiwa ng kamatis at pinasadahan ako ng tingin. Hindi ko naman yata kailangan. I found myself taking a bath in his bathroom. Halos mapasigaw pa ako sa lumig ng tubig, pero tilangay noon ang kaba ko kanina. What left in me is excitement. I harshly bit my lower lip while massaging my hair. Him as my husband is my wildest fantasy now. Nabulabog ang mga paru-paro sa tiyan ko at kusang umakit sa dibdib ko. Gusto ko nang tumili. Kung hindi pa ako tinawag ni Lalay mula sa labas, ay hindi pa ako matatapos maligo at magpanta siya. Pasara naman ng zipper mo. Sa likod, Lalay. Please? Hinging tulong ko sa kanya. Sumilip siya mula likod dahilan para magkatinginan kami sa salamin. Sumigaw ka kapag naipit ko yung balat mo, ha? Paalala pa niya. Kusa akong tumango at napahawak pa sa sweetheart tube white dress. Abot hanggang ibaba ng tuhod ko. May simpleng bordang puting maliliit na bulaklak just to give elegance for the dress. Paano tong buhok mo? May pangkulot ka ba? Kinuha niyang suklay, marahang sinuklay ang buhok ko. Napakurap ako dahil doon. She acts like she's a big sister to me and now, I regret being jealous to her. Wala akong dala ganyan na lang siguro. Hindi, ititirintas ko na lang, presenta pa niya. Umawang lang ang labi ko at walang nagawa kundi hayaan siya. I don't know how she did it, but she managed to braid my hair elegantly. Naglagay pa siya ng ilang takas na bumagsak sa bandang pisngi ko. Thank you. Nahihiyang hinging pasalamat ko. Pinasadahan niya ako ng tingin bago ngumiti. Hinagod niya pang muli ang dress ko sa likod. Buti ka pa ikakasal na. Ako, singsing lang pinanghahawakan. Napalabi siya ngunit mabilis ding binalik ang masiglang ara. Si Badong pala mag-aatid sa'yo sa bahay ng abogado. Tara na. Hinila niya na ako papalabas sa sala. Hindi ako makapagkomento, lalo na makita si Badong na naghihintay sa tricycle niya. Sandali, may reception ba? Alanganing tanong ko kay Lalay. Wala pero may pa-deliver naman ng pagkain si Tyron sa mga empleyado.
Sige na, baka mainipin sa paghihintay. Tukoy nito kay Tyron. Tumango na lang ako sa kanya at maingat na sumakay sa tricycle ni Badong. Congrats, ma'am. Swerte naman ni Sir Tyron. Ani pa nito. Malugod akong ngumiti at nagpasalamat. Duda nga lamang ako kung swerte si Tyron. With my brat and aggressive attitude, masyado lang siyang maintindihan para hindi sumuko. Napanguso ako dahil sa naisip. Kapag sa ibang bagay, lagi siyang umuoo. But when it comes to wildness, he rejects me most of the time. Di na ako magtataka kung pati sa honeymoon magpigil pa siya. Nagsalubong ang kilay ko dahil doon. Pakakasalan na nga, nag-iingat pa rin. Nawala lamang ako sa pag-iisip matapos tumigil ng sasakyan. Bakit ba dong? Naguguluhang tanong ko. Mula sa driver's seat yumuko ito at napakamot pa sa batok. Nahihiyang ngumiti na napunta sa ngiwi. Ano po ma'am? Ubos na po ang gasolina. Bibili po muna kay Aling Iska. Tsaka baba po muna ma'am. Tutulak ko lang po papunta doon. Bumaba ito bago to inalalayang bumaba. Gusto kong mapapikit sa inis, ngunit di naman kasalanan ng tricycle. Bagsak pa ang balikat ko matapos makitang hirap na magtulak ng tricycle si Badong. Sa payat niya, duda akong may tutulak niya ng mabilis. Napailing ako bago lumingon sa likod. Halos di pa kami nakakalayo sa kubo. Napayo ko ako at pinagmasdan pa ang mga puting sandalyas na suot. May ilang parte noon na dinapuan ng alikabok. Mas lalo lang akong nailing matapos makita ang nahihirapang pagtutulak ni Badong. Ilang beses pa tong dumaing, dapat yata yung pick-up niya na lang ginamit. Nilingon ko ang kay Aling Iska, konti na lang naman. Huminga muna ako ng malalim bago lumapit kay Badong na nagtutulak. Halos nagulat pa to matapos makita, nakaawak din ako sa tricycle at sinubukan na itulak yon. Ma'am, naku, pasensya na, ako na lang po. Pigil nito sa akin. Umiling ako at nagpumilit tumulong. Minsan pang nahihigit pa ba ang dress ko na agad kong hinahatak pa itaas. Halos singalin pa ako pagkarating kina Aling Iska. Ramdam ko pa ang pamumuo ng pawis ko sa noo. Gasolina po Aling Iska, utang po muna. Babayaran po ni Sir Tyron mamaya, si Badong. Di ko na pinansin ang usapan nila ni Aling Iska. Abala ko sa paghabol sa hininga ko at pag-iisip ng oras. Sana hindi yun mainip. Ayos na ma'am, tara na. Thank you Lord. Kusang lumabas yon sa bibig ko bago sumakay sa tricycle. Hindi ko pa mapunas ang noo ko. I can now imagine myself being dirty and messy during my wedding day. Ako lang yatang haggard na ikakasal. Nagpigil akong magmura. Hindi yun bagay sa suot ko. Pasalamat na lang at umandar na ang tricycle. Di ko alintana ang pagod. Ang puso ko'y lalo lang nasabik, ngunit kusang namawis ang noo ko nang sabihin ni Badong na malapit ng opisina. Napapaypay ako sa sarili at napaayos ng buhok kahit duda ko kung may iaayos pa iyon. Nadagdag lamang ang mga takas kong buhok. Dito na ma'am, pasensya na po talaga. Tinulungan pa ako nitong bumaba sa tricycle. Pilit akong umiti na napunta sa ngiwi. Nagpasalamat lang din ako kay Badong bago nilingon ang one-floor office. Parang lang ako kay Badong ay nagpaalam bago pinindot ang doorbell. Isang babaeng naka-long sleeve at fitted skirt ang lumabas. Awang ang mga labi nito na nakatitig sa akin. Hindi naman ako nagkomento ngunit nahiya pa ako dahil mas mukha pa siyang ikakasal sa pagiging malinis at maayos na pagkakaban ng buhok niya.